Sa gitna ng masayang Kapaskuhan sa Santo Tomas, Batangas, habang ang mga ilaw ng parol ay kumikislap at ang hangin ay puno ng mga awitin ng Pasko, may isang kakaibang katahimikan na bumalot sa buong bayan. Isang nakakapanindig balahibong katahimikan ang pumalit sa dating ingay at tawanan ng mga bata sa kalsada, na para bang may nawalang mahalagang bahagi ng kanilang mundo. Isang tanong ang umalingaw-ngaw sa mga kalye, nasaan si Nene? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na bumabalik sa isipan ng bawat residente, nag-iiwan ng bigat sa kanilang mga puso. Ang 5 taong gulang, isang matalinong estudyante ng Kinder 1, ay nawala na parang bula, isang batang puno ng pangarap at saya, na palaging nakangiti at mahilig makipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Isang sandali, kumakanta siya ng mga awiting pamasko kasama ang mga kaibigan. Ang kanilang mga tinig ay umaalingaw-ngaw sa malamig na hangin ng Disyembre, puno ng pag-asa at kasiyahan. Sa sumunod na sandali, wala na siya, nilamon ng dilim ng isang Biyernes ng gabi. Ang kanyang pagkawala ay parang isang aninong biglang sumulpot at nagdulot ng takot sa lahat. Ang pagkalito ng kanyang pamilya ay naging takot nang magsimula ang paghahanap. Bawat segundo ay parang isang oras ng pag-aalala at pangamba. Ngunit walang lumitaw na palatandaan, kahit anong sigaw at paghanap ang gawin nila. Ang bawat sulok ng kalsada ay tila nagtatago ng lihim. Ang komunidad na dating nagkakaisa sa pagdiriwang ay naghanap na ngayon ng may takot, hawak ang pag-asa na sana'y matagpuan si Nene. Ang kanilang mga tawag para kay Nene ay nawala sa gabi, sumasabay sa malamig na hangin at nag-iwan ng lungkot sa bawat tahanan. Ang himig ng kanyang awit ay kumupas at ang dating masiglang lugar ay napuno ng katahimikan at pangungulila. Napalitan ito ng isang nag-iisang, hindi magandang nota ng takot na mananatili sa bayan matagal pagkatapos lumabo ang mga ilaw ng Pasko. Isang tanong na patuloy na sumasagi sa kanilang isipan. Nasaan si Nene? Biyernes, Disyembre 19, 2025, nagsimula sa matamis na amoy ng bibingka na bumalot sa hangin ng Batangas. Ang mga ilaw ng palengke ay kumikislap at ang mga tao ay abala sa pamimili ng mga panghanda para sa Pasko. Sa bawat kanto, ramdam ang kasiyahan at pag-asa ng darating na kapistahan. Sa gitna ng gabi, maririnig ang tawanan at masiglang awitan ng mga batang nangangaroling sa Santo Tomas. Ang kanilang mga tinig ay sumasabay sa malamig na simoy ng Disyembre, nagdadala ng saya sa bawat tahanan na kanilang nadaanan. Si Nene, isang batang puno ng sigla, ay hawak ang kanyang tamburin habang sumasama sa kanyang mga kaibigan. Para sa kanila, ang pangangaroling ay hindi lamang tradisyon, kundi isang pagkakataon upang magtipon, magbahagi ng tawa at makadama ng diwa ng Pasko. Habang sila ay naglalakad at umaawit, na puno ng musika ang mga kalye. Ngunit sa isang madilim na bahagi ng ruta, hindi na malaya ng grupo na si Nene ay unti-unting nahiwalay sa kanila, natabunan ng ingay at kasiyahan. Nang hindi siya umuwi sa oras, nagsimulang mag-alala ang kanyang pamilya. Paulit-ulit nilang tinawag ang kanyang pangalan, umaasang maririnig nila ang kanyang sagot, ngunit tanging katahimikan ang bumalot sa gabi. Agad na nagtipo ng mga kapitbahay at kaibigan upang tumulong sa paghahanap. Sila ay naglakad sa bawat kalsada, sinilip ang bawat bakuran at tinanong ang bawat makasalubong. Ngunit ang tanging natagpuan nila ay pagkalito at lumalalim na takot. Ang dating masiglang diwa ng Kapaskuhan ay napalitan ng bigat at pag-aalala. Ang mga palamuti ng Pasko ay tila nawala ng kulay at ang bawat tao ay nababalot ng kaba at pag-aalala para kay Nene. Ang mga flashlight ay tumagos sa dilim, sinuyod ang bawat sulok at eskinita. Walang iniwang lugar ang mga naghanap, ngunit si Nene ay tila naglaho na parang bula. Habang lumalalim ang gabi at lumilipas ang mga oras, ang pag-asa ng lahat ay unti-unting napalitan ng matinding pangamba. Ang isang masayang gabi ay biglang naging isang banggungot na hindi nila inaasahan. Nang opisyal na iulat na nawawala si Nene, ang balita ay mabilis na kumalat sa buong barangay. Ang dating tahimik na gabi ay napuno ng kaba at pag-aalala, at ang paghahanap ay naging isang pagsisikap ng buong komunidad. Mula sa mga bata hanggang sa matatanda, bawat isa ay nag-alala at nagtanong-tanong, umaasang may makakapansin ng anumang palatandaan. Nag-organisa ang mga barangay tanod ng mga search party at tinalikuran ng mga kapitbahay ang kanilang paghahanda sa holiday upang sumama. Ang mga ilaw sa bahay ay naiwan na bukas, at ang mga tao ay nagtipon-tipon sa kalsada, nagdadala ng mga flashlight, radyo at kahit mga megaphone handang tumulong sa abot ng kanilang makakaya.
Bawat eskinita, sasakyan at masukal na lote ay sinuri, ngunit itinago ng dilim ang nawawalang bata at ang mga posibleng banta. Ang bawat tunog sa gabi ay nagdulot ng kaba. Isang kaluskos, isang sigaw o kahit ang tahimik na pag-iyak ng isang bata ay nagpatigil sa lahat. Lumaki ang pagkabalisa habang lumalalim ang gabi. Ang optimismo ay kumukupas sa bawat walang bunga na oras. Ang mga mukha ng mga magulang at kapitbahay ay bakas ang pagod at takot, ngunit hindi sila tumigil sa paghahanap. Pagsapit ng madaling araw, ang komunidad ay pagod at takot. Ang Kapaskuhan ay nalason ng kawalan ng katiyakan. Ang mga dating masiglang awit ng Pasko ay napalitan ng katahimikan at bulungan ng pag-aalala. Ang mga magulang ay kumapit sa kanilang mga anak. Ang pagdududa ay bumabalot sa dating ligtas na mga kalye. Ang bawat pamilya ay nagtanong sa sarili, ligtas ba tayo rito? Sa loob ng mga bahay, ang mga matatanda ay pilit na pinapalakas ang loob ng mga bata, ngunit ramdam ang bigat ng sitwasyon. Ang takot ay naging bahagi ng bawat usapan. Ang paghahanap kay Nene ay nagbabago sa kanilang kapitbahayan sa isang lugar ng mga nakatagong panganib. Ang dating masayang kalsada ay tila puno ng misteryo at pangamba. Ang buong komunidad ay nagpigil ng hininga, naghihintay ng anumang balita. Sa bawat minuto ng paghihintay, lalong tumitindi ang kanilang pag-aalala at pag-asa na sana'y matagpuan si Nene ng ligtas. Nagdala ng nakakapanlumo na pagtuklas ang Sabado ng umaga. Nakita ng isang residente ang isang puting sako sa gilid ng kalsada sa Barangay Santa Maria. Sa loob nito ay ang walang buhay na katawan ni Nene. Ang kawalang kasalanan ng kanyang gabing pangangaroling ay nawasak ng hindi mailarawang kalupitan. Wala ang kanyang pangibabang damit na nagpapahiwatig ng isang masamang motibo. Kinordona ng pulisya ang lugar at sinimulan ng mga forensic team ang kanilang nakakapanlumo na trabaho. Mabilis na kumalat ang balita ng pagtuklas na nagpatay sa huling pag-asa sa komunidad. Ang pokus ay lumipat mula sa paghahanap ng wawalang bata patungo sa paghahanap ng isang mamamatay tao. Ang Kapaskuhan sa Santo Tomas ay nabahiran na ngayon ng isang krimen ng hindi mailarawang kalupitan. Habang dinaramdam ng komunidad ang kalungkutan, bumaling ang pulisya sa CCTV para sa mga sagot. Sinuri ng mga investigador ang footage mula sa ruta ng pangangaroling, naghahanap ng anumang pahiwatig. Isang pambihirang tagumpay ang dumating na kunan ng isang kamera ang isang lalaki na nakasuot ng pulang kamiseta na inilayo si Nene. Ipinakita ng isa pang clip ang parehong lalaki na may dalang puting sako, ang parehong uri na ginamit upang itago ang katawan ni Nene. Ang footage mula sa maagang Sabado ay nagpakita ng paggalaw malapit sa lugar kung saan natagpuan ang sako. Malinaw ang timeline, pagdukot, paghahanda at pagtatapon. Naniniwala ang suspect na hindi siya nakita, ngunit naitala ng mga kamera ang lahat. Ang digital na bakas ay direktang tumuturo sa nagkasala. Armado ng ebidensya ng CCTV, mabilis na kumilos ang pulisya. Inaresto nila si Leo, isang 22 taong gulang na lokal, na ang mukha ay tumugma sa lalaki sa footage. Ibinunyag ng investigasyon na hindi siya kumilos ng mag-isa. Isang pangalawang suspect, si Jay, 33, ay inaresto rin. Nagulat ang komunidad. Ang mga sinasabing nagkasala ay mga kapitbahay, hindi mga estranghero. Natagpuan ng pulisya ang pinaghihinalang shabu at ang tsinelas ni Nene na nakatago sa bahay na nag-uugnay sa mga lalaki sa krimen. Ang mga pag-aresto ay nagdala ng malungkot na ginhawa, ngunit pinalalim din ang pakiramdam ng pagtataksil. Sina Leo at Jay ay dinala para sa interogasyon, habang ang komunidad ay humihingi ng mga sagot. Ang pokus ay lumipat sa pagtuklas ng buong, nakakatakot na katotohanan ng nangyari kay Nene. Sa kustodiya, umamin si Leo sa krimen na idinawit si Jay bilang kanyang kasabwat. Inamin niya na ginahasa at pinatay nila si Nene na naglalarawan ng isang planadong pag-atake na pinag-alab ng shabu. Ibinunyag ng pag-amin ang isang nakakapanindig balahibong halo ng premeditasyon at pagkabaliw na dulot ng droga. Ang 6 na ng shabu na natagpuan sa pinangyarihan ay naging sentro sa pag-unawa sa kalupitan ng krimen. Nanatiling tahimik si Jay na iniiwan ng pag-amin ni Leo bilang pangunahing salaysay. Ang pagtatangka na itago ang katawan ay nagpakita ng kamalayan ng pagkakasala. Ang kalaswang ng krimen at ang paggamit ng droga ng mga suspek ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa komunidad. Ang ebidensya ay napakarami, ngunit ang motibo ay nanatiling lubhang nakakabahala.
Ang balita ng kapalaran ni Nene ay nagdulot ng pagkabigla sa Santo Tomas. Nagkaroon ng mga vigil at ang kalungkutan ay nahaluan ng galit at takot. Naglabas ang PNP ng isang nationwide advisory na naghihikayat sa mga magulang na panatilihing ligtas ang mga bata sa panahon ng holiday. Pinilit ng trahedya ang isang pambansang usapan tungkol sa kaligtasan ng bata at tiwala. Ang pakiramdam ng seguridad ng komunidad ay nawasak at mas mahigpit na mga patakaran ang ipinatupad. Lalong lumakas ang mga panawagan para sa hustisya na humihingi ng pinakamabigat na parusa para sa mga suspek. Naghanda ang pulisya na magsampa ng kasong rape with homicide at mga kasong may kaugnayan sa droga. Para sa Santo Tomas, ang tanging landas sa pagtatapos ay sa pamamagitan ng hustisya. Habang nagsisimula ang proseso ng batas, nanatili ang mga tanong. Ang krimen ba ay maingat na pinlano o isang gawa ng kaguluhan na dulot ng droga? Kilala ba ng mga suspek si Nene o siya ba ay isang trahedyang biktima ng pagkakataon? Ang papel ng SHU ay nagbigay diin sa isang mas malaking issue, ang ugnayan sa pagitan ng droga at marahas na krimen. Hindi lamang hustisya para kay Nene ang hinihingi ng komunidad, kundi aksyon laban sa kalakalan ng droga. Ang awit ni Nene ay pinatahimik, ngunit ang panawagan para sa hustisya sa kanyang pangalan ay naging isang malakas, nagtatagal na koro.